ka na, kung yan ang gusto mong mangyari, o kasi noon pinapabayaan mo naman, o sana ngayong napagamot na siya, hindi wag ka nang mag-inom-inom, alagaan mo na lang siya ng mabuti, di yun, kung yan na talaga ang decision mo, bahala ka na sa gusto mo. Oh. Yun na lang Para sa akin, kwan. dito na lang. Sabi ni Ate Ansing kasi idikit daw sa bahay niya. Pwede. Ay, hindi pwede Daddy Frankie, doon na lang sa kwan. Bakit? Oo, para mas maganda kung nag-iisa siya. Na Mas malayo doon, mahirap ang pandon. Pag natiran mo ng pagkain, parang maglalo pag gabi, dito na lang sa tabi ko. Pero tingin ko naman hindi naman natin basta-basta pagagawan hanggat hindi pa siya gumaling. Matanong ko lang Nanay Ansing, bakit naisip mo ng pagawan ng bahay si Kuya Oliver agad ngayon? Po pag gusto ko po nakahanda na po siya. Pag magaling na po siya at gusto niyo na pong ihatid, Daddy Frankie, o di may tuturuan na po siya, na sigurado. Paano yan? Ayaw pumayag naman ni Kuya JJ na Daddy dito. Frankie, hindi pwede dito. Kayo, Daddy Frankie, ano sa tingin niyo ang makakabuti? Doon sa malayo o dito sa malapit? Hindi. Pagdating sa akin, Nanay Ansing, ang gusto kong itayo na bahay ni Kuya Oliver, kung sakasakaling darating na yung point na yon, ay yung sa sarili niyang lupa. Kasi kung hindi niya sariling lupa, kinakabahan kami, Nanay Ansing, baka mamaya, pag naitayo na, yung sarili niyang lupa, para hindi magka-problema. Yun na sa malayo sa kanya. Hindi dito. Siyempre, alangan na, mayroon na nga siyang sakit. Alangan namang paalisin pa namin siya. Kung gano'n naman na alam namin may sakit, kahit na hindi nga lupa, di ikwan na lang sa kanya kung gano'n. Diba, Daddy Frankie? Hindi. Kasi nga, yun... Ako wala pa akong pasensya na Nanay Ansing Kuya JJ. Ako mamamagitan lang po sa inyo. Kasi, dito ka Kuya JJ. Kasi mamamagitan lang po ako sa inyo. Ayaw ko kasing mag-aaway kayong magkakapatid na, yun nga mga kababayan, sabi ni Ate Nanay Ansing, paggagawan daw ng bahay, although wala pa sa isip ko yon, kasi hindi pa sapat yung pera kung bahay talaga mga kababayan. Kung bahay ng kalapati, pwede. Pero ayaw ko naman pong gumawa ng bahay na ganun-ganun lang. Pero sabi ni Nanay Ansing kasi, idikit na lang sa bahay niya para madali. Pero naguguluhan lang kasi ako Nanay Ansing nakaraan, kasi noon, nung hindi pa natin, anong unang-una natin nag-usap, lilinawin ko lang mga kababayan para walang maging gulo, para hindi mga problema si Kuya Oliver. Nung unang-unat natin tayo nag-usap, Nanay Ansing, sabi mo sa amin, itong bahay na to is kay Kuya Oliver. Opo. Yung una. Pero sumunod na mga punta namin, sabi mo, itong isang kwarto na dito, i-repair ko na lang para dyan na lang titira. Pero ngayon, nung napalitan na ng yero lahat, sabi mo, hindi napapayo yung anak mo kasi pag naglumaki siya, magkakaroon siya ng gusto niya, yung kwarto na yan, kanya. Opo. Ilan taon na ba yung anak mong nagsabi nun? 12 po. 12 years. Bata pa. Magbibinata Oh, na. naisip niya na yon? Opo. Tapos ngayon, gusto mo naman idikit, kung sakali papagawa na idikit sa bahay mo. Opo, dito po sana. Para madali namin siyang makita kung anong kalagayan niya. Lahat kami titingin sa kanya. Si Kuya JJ naman, bakit naman ayaw mo? Anong rason? Bakit gusto mo doon? Sarili bang lupa ni Kuya Oliver doon? Sarili Daddy Frankie. Kasi dito, may aberya pa dito. Nakadikit lang siya. Baka mamaya mag-away-away yung mga anak niya sa kasi liber, lalala rin. Kaya doon na lang sa malayo, sa mag-isa siya. Hindi naman. Yung kwan ko lang naman, para sa akin, mga malilit pa yung mga anak ko. Tuturuan ko sila na hindi, tito nyo yung huwag nyong igaganon, mahalin nyo, huwag nyong papakitaan ng masama kasi alam nyo may sakit siya. Yan po ipapaintindi ko sa mga anak ko, Daddy Frankie. Hindi mo masabi yun pagka lumaki na yung mga anak mo. Kasi inuunahin ko naman yung kalagayan niya ngayon. Yun naman ang iniisip ko. Pag nandun sa malad, ang hirap-hirap ng pagkain. Kaya hindi dito, Mag-isa doon lang na siya lang sa doon. malayo pagka
pagka makabahay siya, doon na lang ho sa malayong bahay nyo. Bukid doon eh. At least Malungkot. mag-isa siya. Gaano ba kalayo, Kuya JJ? Doon po sa Doon sa yung dati niyang tinirhan, yun ang Opo. lupa niya. Doon na lang siguro. Hindi dati naman Frankie. Doon na lang siguro sa kanya. Hindi naman ganoon kalayo, ano? Bakit, anong pinakarason ba't ayaw mong idikit ang bahay ni Kuya Oliver kay Nanay Ansing? Parang isa rin silang kunda de parang isang bubong din silang titira di mas maganda kung nakapukot siya Parang wala para walang away-away na kuan. ka bang tiwala kay Nanay Ansing? Di ewan ko lang dati parang kung yun ang kuan nas tiwala kamamaya away-awayin niya na naman. Ibig mo sabihin, inaaway niya dati? Noon dati parang talaga ganun ang trato niya, di naman man nila pinapakain noon. Ako naman nag-aalaga. Paano niya, ididikit pa naman yung bahay niya dito. Pagka kuan, mamaya, pagka inaway niya, o baka na naman yun ng magkakaroon na naman ng kuan si Oliver. Paano kung ang bahay ni Kuya Oliver doon idikit sa bahay mo, okay lang sa'yo, Nanay Ansing? Kaya po, siya po, anong gusto niya? Pwede naman dati pa rin kung dyan ang gusto niya di basta wag lang dito sa bahay nang ididikit. Basta wag lang idikit sa bahay ni Nanay Ansing. Oo, dati pa rin Ayaw mo talaga kay Nanay Ansing. hindi naman sa ayaw, baka ayaw ni Oliver na isang bubong ang tinitirahan. Sa bagay, ganito na lang, pag-usapan yung maigi, Nanay Ansing, kung ano yung pinaka-the best. Ayaw ko po yung mag-away kayong magkapatid, no? Pag-usapan natin maigi kasi gaya na aking sinabi, wala pa po sa plano ko or isip ko, lalong-lalo na ang pera ni ni Kuya Oliver, 140,000. Although makakagawa na tayo sa halagang 140. Pero ang gusto ko sana, kung maragdagan pa, para medyo maayos-ayos. At hindi pa ngayon. Gusto ko sana yung okay na si Kuya Oliver na alam na niya yun nangyayari. Kasi hindi na po pwedeng gagawa na tayo ng bahay agad-agad kasi hindi naman siya lumpo. Ipag-pray lang natin na maging tuloy-tuloy paggaling niya kasi malapit na talaga siyang gumaling. No? Pero hindi ko alam kahit sino sa kapatid idikit or hindi pwedeng idikit, Nanay Ansing. Yung may space naman para may privacy na siya. Pero kahit saan natin ilagay ang bahay ni Kuya Oliver, basta doon sa sarili niyang lupa. Hindi pa po kasi malinis to, Daddy Frank. Ha? Hindi pa po kasi kanya, wala pa pong pangalan to. Pangalan pa po ng tatay namin. So ibig sabihin, itong lupa na to, basta may space, kahit sino, pwede pang magtayo, basta magkakapatid. Opo. Kung parang kami palang mga anak, wala pa yung mga anak po. Ay, hindi na kasali yung apo. Wala pa yung mga Oo, anak pa lang. kung isang parte ng lote na to, halimbawa kung 500 square meter, ito, example, kung 500 square meter, tapos 5 kayong magkakapatid, hatiin yun, tagwa 100 square meter kayo. Kesyo bunso, kesyo babae, or what, ano't ano man ang katayuan ninyo magkakapatid. Para sa akin sa aking kaalaman, kasi may mga nakikita, kesyo babae daw, wala nang karapatan, ganon, hindi. Kesyo bunso, walang karapatan or ganito ganyan, hindi po. Para sa akin kasi, kung 5 kayong magkakapatid at 500 square meter yan lupa, hati-hati talaga. Maliit o malaki, bunso, kesyo panganay, babae o lalaki, hahatiin yan sa pare-parehas. Ganun po. Pero kung hindi pa nahati yan, mas maganda kahit sa kung may space, na di ba? Opo. Pero tama naman si Kuya JJ, hindi pwedeng idikit sa bahay mo para magkaroon ng privacy. Kasi paano nga naman si mga Hindi, anak? ang kwan ko lang naman po kasi, Daddy Frank, kung dito siya sa malapit sa akin, madali ko siyang titignan, madali ko siyang makikita kung anong kalagayan niya. Ganun, yun lang naman po ang punto ko. Salamat kung ganun yung intention, pakay mo, Nanay Ansing. Pero sinasabi kasi ni Kuya JJ na noon daw kasi inaaway-away mo si Kuya Oliver. Noon lang naman po, nung dalaga po ako. Siyempre, na-aburrid din po ako nung kalagayan niya noon. Aminado naman po ako, Daddy Frankie. Palagay mo, Kuya JJ, payag, sang-ayon ka ba sa Ay, sinasabi? hindi pwede yung Daddy Frankie yun ang decision niya.
Noon, ayaw niyang alagaan, ayaw niyang ano, kayon, gusto na niya. Bakit gusto na niya ngayon? Ayaw ko sa kanya, Daddy Frankie. Dito pa niya ipapadikit pa yung bahay ni Oliver pagka nagkabahay. Hindi mo, parang kondin. Isang pamilya din sila. Dapat nakabukod na siya para magsariling pamilya na rin kung ganyan niya. Sa bagay, Kuya JJ, may point ka naman. Pero gaya na akin sinabi, ayaw ko sanang mag-away kayo, pag-uusapan natin. Kasi hindi pa talaga ako final sa pagpapagawa. Kaya lang ako napunta dito dahil sa pinadala ni Bupil Vlog na pampariban ni Nanay Ansing. No? Basta huwag kayong mag-away. Anong masasabi mo? Kung yan ang gusto mo, di bahala ka na. Kung yan ang gusto mong mangyari. Kasi noon, pinapabayaan mo naman. Sana ngayong napagamot na siya, hindi wag ka nang mag-inom-inom. Alagaan mo na lang siya ng mabuti. Kung yan na talaga ang decision mo, bahala ka na sa gusto mo. Sige, Kuya JJ, pag-usapan nyo na lang maigi, no? Ayaw kong pero ayaw mo talaga siyang idikit dito. Ayaw ko, kung ako lang, Daddy Frankie. Sa sarili niyang lupang... Doon sa sariling lupa ni Kuya Oliver. Papatayan niya. Sa bagay, may point ka naman, no? Pero wag kang mag-alala, mamamagitan ako, kakausapin ko, medyo nagalit na yata si Nanay Ansing. Balik na lang po ako sa sunod na araw, no? Pero sana hindi po kayo mag-away-away, no? Hindi naman siguro, Daddy Frankie. Hindi naman, sige. Salamat sa concern mo kay Kuya Oliver, no? Salamat sa saging. Oo, Daddy Frankie. Sige. Salamat naman na nakapunta kayo dito. Hindi, wala sana kaming purpose, kaya lang yung sponsor nagpadala ng 3,000 nga pampariban daw ng buhok ni Nanay Ansing. Kala ko masaya siya, nagalit naman sa atin. So yun mga kababayan, mga kabarangay, kami po ay hindi na masyadong magtatagal. Pansamantala po, kami po ay magpapaalam at yun, regarding dun sa sinasabi ng magkapatid na papagawa ng bahay, tentative pa po. Samantala, ako ay magpapaalam sa inyo. Hindi na tuloy na pagkwentuhan si Mami Rochelle at saka si Ansing. Galit. No? Nagalit. Oo, hinagis na lang niya yung walis niya. So, pagdating dun sa bahay, mga kababayan, na pinag-aawayan ni Nanay Ansing tsaka si Kuya JJ, hindi naman totally away siguro. Sana maayos nila kasi pagdating sa akin, wala pa talaga. Kasi 140 pa lang, loobin sana ng Panginoon na dumapi pa to. Kung gagawan talaga, kaya naman na. Pero ayaw ko naman kasing gumawa ng medyo alanganin, no? At saka yun, pangunahin po kasing nasa isip ni Daddy Frankie sa ngayon, mga kababayan, is para sa para sa gamutan muna ni Kuya Oliver. Kuya JJ, salamat talaga. So maraming salamat mga kababayan and God bless po sa atin lahat. Thank you po.